Miss, totoo sana yung stage 4, mga ilang weeks na lang ba yan? Actually, matagal na yan na umiikot na story. Matagal na umiikot yan na para may stage 4 daw siya, ganyan-ganyan, colon. Well, kung totoo, kasi alam niyo naman ang ugali ko sa mga ganyan. Balitaan na lang tayo kapag nasa kahon na. Pero medyo hindi na rin talaga maganda yung itsura niya. Kasi parang eto yung recent na photo. Yung may mga, parang may mga bukol-bukol dito, no? Doesn't look okay. Pero kapag may, sabi ni Ethan, kapag major organs, Miss Joey, mabilis talaga ang progression. The fact na may diverticulitis na siya, it's not getting any better. Sana, kung totoo, time yung kalaban niya. So, I think ang pinaka-prudent dyan is for us to wait. Kung totoo man yun, edi hintayin na lang natin. And gusto ko sanang maging compassionate, no? Pero sa dami ng problema na dinala ni Bongbong Marcos sa Pilipinas, ang hirap maging mabait sa kanya. Sa totoo lang. Baka kaya si Ginseng hot kasi masakit ang bituka. Iyon ang pag-asa natin. Ayun. Well, walang masama kung isama niyo sa dasal. For the sake of better Philippines. Pero ang ano kasi dyan, yun nga parang ang attitude ko dyan, time yung kalaban niya eh. So, tingnan natin kung hanggang kailan siya. 'Di ba? Ulitin ko lang ha, yung stage 4 na yan, matagal na yung usap-usapan. Matagal nang usap-usapan yan. So, hindi yan bago. Hindi yan bago. Sa sinasabi nila, nako, baka 6 months lang yan, ganyan-ganyan. But, I think it started nung February pa eh. February pa nag-start yung he's not well. Ganon. And even Senator Amy spoke about it na parang, ayan na, yung kapatid ko nagkakasakit na, ganyan-ganyan. So it looks like na legit talaga yung health issues. Whether it is the deadly C or not, it is something na they cannot hide. What about JJ Suarez? Tahimik din ang kampo nila. Silence means something is happening talaga. Yung kay JJ Suarez, pagka nagpunta tayo dun sa page ni JJ Suarez, wala naman silang, I do not see any reason kasi para itago eh. So, I don't think totoo yung kay JJ Suarez na tigibong-bom daw siya or whatever. May dami kasing lumalabas na balita eh. Eto yung verified account ni JJ Suarez. Ayan. Ngayon, ang last na post is 18 hours ago, Sabado de Gloria. Wala bang public appearance si JJ Suarez? Pero feeling ko kasi baka malaki yung possibility na confused lang yung balita eh. Kasi parang ang issue kay JJ Suarez, na aksidente daw, na karoon raw siya ng car accident. Ang nagkaroon ng car accident at ang verified, si Johnny Pimentel. Si JJ Suarez, di ba yung naninigaw sa Romualdez Hall para pumirma yung ibang kongresista sa impeachment ni VP. Yun ang kwento sa kaparangan. O bago yung mention of JJ early this week, Kong Pimentel naman. Yeah, si Kong Pimentel yung nakamit ng accident. Yun kinonfirm yun. Kinonfirm yun ng family ni Johnny P. Pimentel. Tapos, parang inano nga siya, tinravel siya from Surigao to Manila because of the accident. Ang chismis, kumbaga parang severely damaged daw yung legs, yung isang leg. I know someone who passed away from stage 4 colon cancer and he lived less than a year from the time na na-diagnose. Sa totoo lang, mas worse pa yung itsura ni BBM ngayon compared sa kakilala ko nung na-diagnose siya. Sabi ni Veritas et Lex. Magagaan na rin yung mga public appearances ni BBM. So, ang best lang natin na dyan is to wait and see eh. Yun naman talaga lang yung magagawa natin dyan eh, di ba? Basta ako maghintay ako ng balita pag nasa kahon na. Someone daw na member ng Quadcom daw na amputate ang paa. Very likely it is Johnny P. Pimentel. Kasi medyo serious talaga yung accident niya eh. And meron rin naman talagang confirmation from the family na in-airlift siya from Surigao to Manila to undergo certain procedure. Ayun. Tapos motor kasi yung aksidente niya. Pero hindi nila kasi masyadong dinisclose eh. Parang yun nga, kwento-kwento lang, ganun.
Kita na yung failing health pero kapit tuko pa rin sa pwesto, kawawang Pinas. Well, I think pagka ganyan kasi syempre debilitating yung di ba si Tita Cory, yan din yung kinamatay na? Colon cancer din. Tapos mabilis rin yung kay Tita Cory. Di ba kaya nga nag-iiyak si Chris Aquino no? Na parang, ang bilis-bilis naman. Gusto lang namin ng time. Totoo ba yung kay Suarez sabi, patay na daw? Parang hindi. Kasi yung official page ni JJ Suarez, nagpo-post pa naman. Kung totoo yung stage 4, sayang naman ang nakaw, hindi na mapapakinabangan. Ang saklap pa no? Kasi, mababait ang mga Pilipino sa totoo lang. With mga tayo it is un-Christian di ba? Pag kayo mag-wish ka na hindi maganda sa kapwa mo. Kaso nga lang, grabe na yung bad trip na mga Pinoy na lumalampas na talaga dun sa limit ng bait ng mga Pinoy yung galit niya. Si Boying, nag-birthday, tinatawanan, ganyan. Si BBM, napapabalita, may sakit, ganyan-ganyan. And nag-aabang na yung mga tao sa magandang balita. Sakit, no? Yung Johnny T ata yung naputulan ng paa, deserving naman. JJ Suarez tahimik during 20th Congress. Oo nga, hindi siya masyadong maingay. Baka hindi niya na-receive yung sa kanya. Hindi pa niya na-receive yung for later release, kaya ayaw mag-ingay. Pero kasama siya sa 54 Sabi ni Eva, hindi mo ba gusto si Guanzon Joey? Okay lang. Okay lang naman sa akin, lahat ng senador na i-endorse ni Inday Sara, yun ang susuportahan ko. Talaga, di ba, alam niyo naman yung filosofiya ko dyan pagdating sa eleksyon di ba? Lagi ko naman sinasabi sa inyo na yung election sa Pilipinas is not an ideal way of choosing our leaders. Ako, gusto ko yung approach ng mga Duterte when it comes to solving the problem of our country. Gusto ko yung judgment nila on how to assess and solve the problem of our country. So therefore, I want people who are going to be supportive sa mga diskarte nila. Okay? So that is why, pagdating ng eleksyon, ang iboboto ko ay yung mga aligned sa kanila. Hindi dahil, alam mo, yung election kasi, ayoko na siyang gawing pageant na parang, ito, attorney, ganyan, ito ang mga achievement, ito ang mga kinemular, ganyan. Because at the end of the day, hindi naman talaga natin kilala yung mga yan But I would like the Duterte support-based vote to be a force to be reckoned with. To be an important factor in this democracy. That if you want our vote, you have to align doon sa approach ng mga Duterte on how to solve the problem of our country. So, ibig sabihin, wala ka dapat utang na loob sa mga oligarchs. Ganyan. Priority mo dapat ang welfare ng taong bayan. 'Di ba? Hindi ka dapat nag-ooperate sa pamamagitan ng utang na loob. Ganyan. Or at least kung meron kang utang na loob, it should be very, very clear on why you're doing it. 'Di ba? At least ganon. Kasi parang for me yung debate sa during election like ito ang iboto natin kasi ang tawag dito, magaling ito, kinemerut, ganyan, parang ito ang kanyang credentials, ito ang kanyang ganyan. So at the end of the day, when they win, they're not going to do anything anyway. Wala rin siyang silbi. So I just want senatoriables who are going to be supportive doon sa policies ni Inday. And when I say supportive, you do not need to kiss ass. You do not need to be yung ibig sabihin, kumbaga, disiplinado ka, that you really want to sharpen kung ano man yung magiging approach natin sa pag-solve ng problema ng Pilipinas. You would be there to sharpen it, whether kasi even if you are in the opposition, you can be supportive. Being in the opposition doesn't mean you are unsupportive doon sa bansa natin. Because being an opposition, your job is to sharpen whatever policies, whatever undertaking that the administration is trying to pose for the country, 'di ba? Sorry guys, pero kasi ito nga yung ina-explain ko, yung mga taong nagtatanong sa akin, Joey, sino ang senador mo? Wala ako senador. Sa totoo lang. Wala akong senador. Ang iboboto ko kung sino yung pipiliin ni Inday na senador. Dapat pagboto, vote straight na dapat kasi lumang estilo na yung paiba-iba ng boto, sabi ni Nining. Yeah, kasi nga, we have to cheat the system sa totoo lang. We have to cheat the system. Remember,
Hello, IMS. Ayan, mute muna kita. We have to, cheat the system in such a way na ang sistema kasi ngayon, kalaban natin ang COMELEC, kalaban natin ang Amerika, kalaban natin ang yellow, pink, at red. Kalaban natin lahat. So what does that mean? Ibig sabihin, the only way for us to win is to win via landslide. Yun yung pamamaraan para manalo tayo. 'Di ba? So, sa akin parang wala nang point yung magkaroon ka ng parang pageantry na comparison. Kasi ito piliin natin kasi ganito, emirate din ganyan. No. Their politics should be very, very clear. 'Di ba? Their politics should be very, very clear. Dapat ayaw mo sa yellow politics. Ayaw mo dun sa smearing tactic. Ayaw mo dapat na binabayaran ka ng NED. Those are the things that are non-negotiable for me. So para sa akin, yung mga ganong klaseng bagay, mangyayari lang yun kapag Duterte aligned ka. Hindi ka magpapabayad sa NED, hindi ka magkikiss sa mga oligarchs, ganyan. So, applicable ba dito yung ginawa nila kay Duterte, yung writ of mandamus na kailangan na i-divulge ni BBM ang tunay na kalagayan niya? Tipong BBM may sakit ka na, SIG campaign. I think so. Kasi lalo na kung hindi na siya nagpapakita. Tapos meron ng Kasi, sige, buhay. Kasi ang difference kasi, nung kay PRRD noon, sinasabi nila, ay may sakit na si PRRD, ganyan. Kaso nga lang si PRRD, nag-show up siya. Merong medical condition si PRRD at that time na hindi naman malala. Na ma-manage naman ng medical team. Pero ang assumption kasi ng mga kalaban ni PRRD at that time, parang may cancer siya. So yun yung gusto nilang malaman. Ngayon kasi kapag meron kang life-threatening disease, ang gagawin ng isang matinong leader is kung alam mo na mamamatay ka na, dapat as early as now, nagpe-prepare na for transition. Kasi kung matetegi ka, alam nga namang mag-prepare tayo pagpatay ka na talaga. 'Di ba? So ngayon, ang tanong dito kay BBM, gaano siya kadalas lumalabas? Gaano siya kadalas nagkakaroon ng public appearance? Gaano siya kadalas magkaroon ng mga secretary ng mga cabinet meetings, ganyan. Hindi natin alam kasi parang hindi na nagmi-meeting si BBM 'di ba? Kaya ngayon, kapag kunwari ang sakit mo cancer, ang sakit mo talagang life-threatening, kailangan na talagang ma-check kung ano yung lagay na. Kasi national security issue yan Nagmi-meeting daw, sabi ni Ante, puro meeting. Kasi nagpo-post ba sila ng mga video na nagmi-meeting? Tingnan nga natin sa PCO, Presidential Communications Office. Tingnan natin sa PCO kung kailan yung kanyang last public appearance. Presidential Communications Office. Sa post nila 3 days ago, look, President R. Marcos chaired the Uplift Committee, focus on ways to keep food supply steady and prices affordable, to keep food supplies steady and prices affordable despite global oil price pressures. As part of the government's response, 10 billion will be mobilized to support farmers and fisherfolk with fuel and farm inputs and protect the country food supply through the Department of Agriculture. This was posted 3 days ago. Ayan, kasama niya si Ralph Recto. So, 3 days ago, parang hindi naman ito yung, I think the meeting happened earlier than 3 days ago. Baka post lang to 3 days ago. Kasi matagal na tong 10 billion na to March 30 yung meeting. It looks like March 30 yung meeting. So possible, 3 days ago. So yun yung problema kasi nagpapakita pa kasi siya Ayan, nagbi-meeting pa. We do not know if baka kung ano lang yan, baka palabas or whatever. Pero kasi, kailangan niyang ipakita yon to show na he's fine. Yun, na okay lang siya. Ano sa tingin mo, Miss Joey? Unti-unti na bang natutupad ang hiling ni Cara David? Kinakarma na sila? Sana bukas mategi na. So simulan na natin ng petition against burial sa libingan ng mga bayani. Eye for an eye na to. True. Honestly, ayaw ko lahat ng PDP last election. Pero ang goal ko is absuelto si Inday at mapabalik si PRRD. So nag-straight ako kahit di ko kilala. That's the goal. Totoo So this is not about the debate on the credentials of the ganyan. Kasi kahit naman we have brilliant candidates naman noong 2025 like Senator Dante Marcoleta. I feel really good
voting for Senator Rodante Marcoleta and Senator Amy, to be honest. One, because endorse siya ni Inday, and two, because may kakayanan kasi talaga si Amy na magtrabaho sa Senate. And whether you like it or not, nagdi-deliver siya doon. So I need senators who can really stand their ground pagdating sa Senado. So the rest, because they risk on aligning themselves doon kay PRRD, above anything else, ang gusto kong gawin ay magkaroon ng statement vote. Alam mo yon? Kasi we have to teach the politician You need to be on our good side, naming mga botante, and you have to follow through it. Kasi if we would be able to continuously deliver kung sino ang mananalo at matatalo sa eleksyon, tayo ang liligawan.